Magandang araw mga bata! Maligayang pagdalo sa Grade 2 Pika. Ako nga pala si Teacher Christine na nagtuturo sa Paaralang Elementarya ng Parañaque Unit 2 sa Sangay ng Parañaque. Ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol sa Aralin Panlipunan 2. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na markahan, unang linggo. Narito po ang ating paksa, mga karapatan ng bata sa komunidad. Okay, narito naman ang layunin. Matutukoy ang mga impormasyon tungkol sa karapatan ng bawat kasapi ng pamilya batay sa kahulugan ng karapatan, karapatan ng bata sa buhay, sa sarili, sa pamilya at sa komunidad. Pero bago tayo magsimula mga bata, narito po ang mga dapat tandaan bago tayo magsimula. Panoorin po ang video. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang mga nagbabagang alintuntunin na dapat tandaan bago magsimula ang ating virtual class. Una, ihanda ang gagamitin na gadget at application. Siguraduhin na fully charged ang mga gadget sa araw ng online class. I-check din ninyong mabuti ang inyong headset o earphone, mic, camera at signal kung gumagana. Pangalawa, magsuot ng maayos o disenteng damit. Iwasan ang pagsuot ng sando o sleeveless. Pangatlo, maganda ng malinis na papel at panulat upang mailista ang mga mahalagang impormasyon na napag-usapan at pinag-aralan sa inyong online class. Pang-apat, hanapin ang komportabling bahagi ng inyong bahay kung saan ay may malakas na signal. Ito ay para makapakinig kayo ng maayos at malinaw. Pang-lima, gawin mo na ang mga gawain na maaring makasagabal sa iyong virtual class. Iwasan ang kumain habang nakikinig. Patayin muna ang telebisyon at radyo para makakinig kayo ng mabuti at maayos. Muli nating balikan ang mga alituntunin na dapat tandaan bago magsimula ang ating virtual class. Una, ihanda ang gagamitin na gadget tulad ng cellphone, laptop at iba pa. Pangalawa, magsuot ng maayos o disenteng damit. Pangatlo, maganda ng malinis na papel at panulat. Pang-apat, maganap ng malakas na signal sa loob ng bahagi ng inyong tahanan. Pang-lima at huli, gawin mo na ang mga gawain na maaaring makasagabal sa inyong online class. At dito, ang 5 alituntunin na dapat nating sundin. Okay, dadako na tayo ngayon sa balik-aral mga bata. Ang gagawin lang, magta-thumbs up kayo tulad nito. Kung nagsasaad ng magandang epekto ng pamumuno sa komunidad. Mag-thumbs down naman, kahit isang kamay lang ang gagamitin. Kung nagsasaad ng hindi magandang epekto ng pamumuno sa komunidad. So, ang gagawin mga bata, thumbs up, kung ito ay magandang epekto ng pamumuno sa komunidad. At thumbs down naman, kung ito ay hindi magandang epekto ng pamumuno sa komunidad. Okay, handa na po ba kayo? Mukhang handa na po kayo mga bata. Unang tanong, maraming mga nag-aaway na mga tambay sa kalsada. Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan po natin kung ano ang tamang sagot. Tamang sagot ay thumbs down. Mahusay at magaling. Pangalawang tanong. Tuwing umaga ay nagwawalis ng kanilang tapat ang mga tao. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ang tamang sagot ay thumbs up. Magaling at mahusay mga bata. Pangatlong tanong. Walang mga barangay tanod na nagpapatrolya sa gabi para pangalagaan ang kaligtasan ng mga tao. Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan natin. Ang tamang sagot ay thumbs down. Magaling, mga bata. Pang-apat na tanong. Tahimik lamang ang komunidad ng San Dionisio. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ang tamang sagot ay thumbs up. Magaling at mahusay, mga bata.
Ngayon, dadako tayo sa unawain natin, magkakaroon tayo ng memory game. Pag-aralan ang mga larawan. Ayan. So, may nakikita kayong larawan sa loob ng 5 segundo. Pag-aralang mabuti ang larawan dahil may mga katanungan pagkatapos niyan. Okay, tingnan maigit. Pag-aralan. Time start now. 5, 4, 3, 2, 1. Tingnan natin kung ano po ang tanong. Unang tanong, ano ang ginagawa ng mga bata? Ang tamang sagot ay nag-aaral. Magaling mga bata. Sumunod na tanong, ilan lahat ang mga kulay na makikita sa ating watawat? Tamang sagot ay 4 dahil meron pong kulay, dahil ang ating watawat ay may kulay na pula, may mga kulay na pula, bughaw, dilaw, at puti. Sa makatuwid, meron pong 4 na kulay ang ating watawat. Ngayon, dadako tayo sa memory game number 2. Tingnan maigi ang larawan. Sa loob ng 5 segundo, kakaroon po tayo ng tanong. Pagkatapos 5, nito. 4, 3, 2, 1. Ano kayang tanong? Tingnan natin kung ano po ang tanong. Anong prutas ang pinakagustong kainin ni Alan? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tamang sagot ay mansanas. Balikan nga natin kung tama po ba ang sa ating sagot. Okay, tingnan maigi mga bata. Sa mansanas, nakalagay po ay 10. Sa mangga naman, 2. At sa pakwan ay 5. Ibig sabihin po niyan, 5 pakwan ang kinain ni Alan. 2 mangga naman ang kinain ni Alan. At ang pinakamalaki at pinakagusto niyang kainin sa lahat ay mansanas dahil 10 ang nakalagay. So, ang tamang sagot ay mansanas. Ngayon, dadako tayo sa memory game 3. Okay, tingnan maigi ang larawan. Sa loob ng 5 minuto, magkakaroon tayo ng tanong. 2, 1. Ano kayang tanong dito? Tingnan natin. Ilan ang mga batang naglalaro sa larawan? Okay, tingnan natin ulit. Bilangin ninyo kung ilang batang naglalaro sa larawan. Okay, tamang sagot ay 8. Magaling! Mahusay mga bata. Okay, yung sa ibaba kasi hindi siya kasama. Yung sa itaas lang po ang dapat bilangin. Okay, ngayon dadako tayo sa Quintalakayan. Eto mga bata, ang inyong karapatan ay dapat ninyong malaman. Ang karapatan po ay, ito po ay tumutukoy sa mga bagay na nararapat o tinatamasa ng bawat nilalang. Ang inyong karapatan mga bata ay dapat ninyong malaman dahil ito ay mahalaga. Narito ang ilan sa mga karapatan ng batang katulad mo. Una nandyan ay maisilang at nabigyan ng kapitan. Ayan, tingnan nyo po ang larawan. Meron siyang pangalan. Ang bata po, meron siyang pangalan. Ang pangalan niya ay Juan de la Cruz. So, yan po ang kanyang ID. So, meron siyang pangalan. Ang bawat bata po, mga bata, ay may mga karapatang maisilang at nabigyan ng sariling pangalan. Ang pangalan po ay bahagi ng pagkakilanlan. So, lahat po ng bata ay may pangalan. Hindi pwedeng wala. Kung wala po kayong pangalan, ano na lang itatawag namin sa inyo, o diba? Dapat lahat talagang bata ay may pangalan. Lahat ng tao may pangalan. Okay, sumunod, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Karapatan ng batang magkaroon ng tahanan at mga magulang na mag-aaruga at magmamahal sa kanya. Ang pamilya, ang huhubog, maggagabay at magbibigay proteksyon sa kanyang pagkatao. So, kailangan natin ng pamilya at ng tahanan.
pamilyang mag-aaruga sa atin. So, lahat naman tayo merong pamilya na nag-aaruga at nagmamahal sa atin. So, maswerte po tayo mga bata. Kasi ang ibang bata ay wala silang pamilya. Sila po ay nakikita natin sa kalsada. So, maswerte po tayo dahil tayo po ay mayroong tahanan at pamilyang nag-aaruga. Sumunod naman, karapatan natin mga bata na makapaglaro at maglibang. Tingnan nyo po ang nasa video. Ang saya-saya nila habang naglalaro. Bawat bata ay may karapatang makapaglaro at makapaglibang kasama ng iba bata. Nalilinang niya ang kanyang pisikal na kalusugan at natuto rin siyang makibagay at makitungo sa ibang bata. Tingnan nyo yung larawan, mukhang nag-i-enjoy po sila. Mga bata, pagkatapos nyo maglaro, tungkulin po ninyong iligpit ang inyong ginamit na bagay sa paglalaro. At pag may inutos ang inyong magulang, kailangan sundin muna sila bago kayo makipaglaro sa iba. Sumunod naman mga bata ay mapaunlad ang sariling kakayahan. Ayan, tingnan niyo yung bata. Siya po ay nagpipintura ng pader at yung sa ilalim naman ay lumalangoy. At yung isa, kumakanta gamit ang gitara. Dahil alam nyo ba mga bata, lahat ng bata ay may angking talino na nararapat niyang linangin. Siya ay maaari may angking talino sa pagguhit, paglangoy, pag-awit at iba pa. So kung meron kayong kakayahan mga bata, kailangan nyo itong linangin pa at ibahagi sa iba. Kung meron kayong talent tulad ng, kunyari, ang talent mo ay pagsasayaw. So, kailangan mo ito ipakita sa iba at linangin mo ito. Mag-practice ka pa, mag-ensayo ka pang mabuti para nang sa ganun, lalo mo siyang ma-perfect kumbaga. So, lalo kang matuto, di ba po? So, kailangan po natin itong linangin at ipakita sa iba. Pwede din po natin itong i-share. Pwede natin ituro sa iba ang ating nalalaman. Sumunod naman, magkakaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. Karapatan ninyong kumain ng masustansyang pagkain mga bata para may panlaban kayo sa sakit na kumakalat tulad ng coronavirus. So, kailangan yung kumain ng masustansyang pagkain. Karapatan din ninyong kumain kayo ng masustansyang pagkain para lumakas ang inyong kalusugan. At magpasalamat sa ating poong may kapal sa mga biyayang inyong kinakain. So, magpasalamat po sa mga masustansyang pagkain. At huwag niyo pong laruan ang mga pagkain, mga bata. Kainin itong mabuti. Sumunod naman ay karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. Ayan. Alam niyo ba mga bata, lahat ng bata ay may karapatang makapag-aral, mayaman man o mahirap, dapat mabigyan at magkaroon ng sapat na edukasyon. Walang mahirap, walang mayaman, kailangan lahat ay nag-aaral. Walang mahirap, walang mayaman pagdating sa edukasyon. So lahat po ng bata ay karapatan nilang mag-aral. So lahat po ay pwedeng mag-aral. Mahirap man o mahirap, may kampansanan man o wala. So, tingnan nyo ang bata, siya ay nagsusulat, yung isa naman ay nag-aaral. So, karapatan ninyong mag-aral ng mabuti. So, tungkulin nyo din mag-aral ng mabuti mga bata at kailangan po sisipagan nyo pa ang pag-aaral. Sagutan po ang mga module sa tulong ng inyong mga magulang at guro. So, kailangan po mag-aral ng mabuti. Sumunod naman, karapatan ng batang manirahan sa isang tahimik na lugar. Ayan, nakikita nyo naman yung bata dyan, natutulog siya dahil tahimik ang kanyang paligid. So, sila po ay nagtutulungan, sila ay nagmamahalan at tahimik ang kanilang komunidad sa tulong din niya. Ang tahimik na komunidad ang tutulong sa kanya upang matutunan ang wasto at masayang pakikitungo sa bawat kasapi ng komunidad. So, kailangan ninyo magkaroon ng tahimik at mapayapang komunidad kung saan magiging panatag ang inyong pag-iisip at damdamin. Diba mga bata? Maganda kapag tahimik ang ating lugar. Tayo ay makatulog ng mahimbing at
at masaya tayo. So, manirahan. Karapatan nyo rin itong karapatan din ninyong manirahan sa mapayapa at tahimik na lugar. Ayan. Mahalaga bang karapatan mga bata? Kung ang sagot nyo, oo, opo, tama po yun. Para lumaki kayong maayos at kapaki-pakinabang sa iba. So, mahalaga po ang inyong karapatan para lumaki kayong maayos at kapaki-pakinabang. Kung wala po ang inyong karapatan, ano na lang po mangyayari sa inyo? Pwedeng matutulog kayo sa lansangan, wala kayong pangalan, walang nagmamahal sa inyo. So, mahalaga talaga ang karapatan ninyo para kayo ay lumaking maayos at kapaki-pakinabang. So, tandaan nyo po yan mga bata. Ngayon, balikan natin ang inyong karapatan. Una, karapatang maglaro. Sumunod, karapatang kumain ng masustansyang pagkain. Sumunod naman, karapatang mapaunlad ang sariling kakayahan. Sumunod, karapatang makapagsuot ng damit. Karapatang makapag-aral. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Karapatang manirahan sa mapayapa at tahimik na lugar. So, ito po ay ilan lamang sa mga karapatan na inyong tinatamasa. Ngayon, mga bata, dadako tayo sa ilapat natin. Narito po ang panuto. Isulat sa ating chat box ang letrang T kung tama, ang ipinapahayag ng pangungusap at M kung ito ay mali. Unang tanong, ang edukasyon daw ay karapatang dapat pagkaloob sa lahat, bata man o matanda. Ano kaya ang tamang sagot? Tamang sagot ay letrang T. Magaling, mga bata. Ang edukasyon ay para sa lahat, matanda man o bata, mayaman man o mahirap. Pangalawa, ang batang lansangan ay walang karapatang tumira sa bahay. Tamang sagot ay letrang M. Lahat ng bata ay may karapatang tumira sa bahay. Pangatlong tanong, ang karapatan ay para lamang sa mayayamang bata? Tama ba yun? Tamang sagot ay letrang M. Mali po yun. Karapatang makapag-aral ay para po sa lahat. Ang karapatan po ay para sa lahat, mahirap man o mayaman. Ngayon, dadako tayo sa suriin natin. Piliin ang mga larawang hindi nagpapakita ng karapatan ng isang bata. Piliin nyo dyan yung hindi nagpapakita ng karapatan. Hindi nagpapakita ng karapatan ng isang bata. Yung hindi Okay, time. Start 5, now. 4, 3, 2, 1. Okay, tingnan natin kung alin dito ang hindi nagpapakita ng karapatan ng isang bata. Ayan, ang 2 at number 3, ang 2 and 3 ay tinanggal na. So, ang natira lamang ay number 1 and number 4. So, tama po ang inyong sagot. At mahusay mga bata. Okay, tingnan po ang number 1. Sa number 1 po, hindi ito nagpapakita ng karapatan dahil yung bata dyan ay sinisigawan. Pang-apat naman, hindi rin ito nagpapakita ng karapatan ng isang bata dahil inaaway o binubuli niya ang isang batang maliit. So, ang 1 and 4 ay hindi sila kasama sa inyong karapatan. Okay, ngayon po ay maglalaro tayo. Okay, sa panuto sa loob ng 3 segundo, ipakita sa akin ang mga bagay na hinihingi ko. Ang mananalo ay makakatanggap ng sumusunod. First prize, 50 pesos GCash. Second prize, isang box na lapis. Third prize, isang pad na papel. Pakiusap lamang po, pakitype sa loob ng chat box ang number 1 kung handa nang ipakita mga bagay na pinapadala ko. Huwag mo nang mag-chat ng number 1 kung hindi pa kayo handa. Paalala lamang po, bawal po magdala ng mga matutulis at matatalim na bagay, baka kasi kayo mapapahamak. So, iwasan po natin magdala nun. Okay, number 1, show me 5 bagay na ginagamit ninyo sa pag-aaral. Kahit ano, basta ginagamit sa pag-aaral. Okay, time, start now.
Ayan. May nanalo na ba? Congratulations sa nanalo. Mahusay. Congratulations. Magaling. Mahusay. Binabati ko kayo. Ngayon mga bata, basahin natin. Ang bawat bata ay may karapatang mapangalagaan ng komunidad. Mahalagang matamo nila ito upang lumaki siyang maayos at kapaki-pakinabang sa kanyang sarili, pamilya at komunidad. Ayan, may tanong po dito. Ano-ano mga karapatang tinatamasa mo sa iyong komunidad at pamilya? Bakit mahalaga ang karapatan sa mga batang kagaya mo? Sumunod, paano mo, salamatan ang mga taong nagbigay sa iyo ng karapatang tinatamasa mo ngayon? Paano mo daw sila pasasalamatan? Kayo na bahalang sumagot niyan. Basta mga bata, tandaan ninyo na ang blank ay tumutukoy sa mga bagay na nararapat o tinatamasa ng bawat nilalang. Ano kaya ito? Nagsisimula sa ka? At nagtatapos saan? Ito po ay karapatan. Ngayon, dadako na tayo sa huling bahagi ng ating aralin ito po ay tayain natin. Kumuha muna kayo ng malinis na papel at panulat. Dahil dito ninyo isusulat ang inyong sagot. Okay, panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa inyong malinis na papel. Handa na po ba mga bata? Sige nga, unang tanong. Alin sa sumusunod ang dapat ibigay sa mga bata upang sila ay maging malusog? Letrang A, ang mga aklat. Letrang B, mga damit. Letrang C, mga laruan. D, mga masustansyang pagkain. Time, start now. 5, Sagutan na po. 4, 3, 2, 1. Tamang sagot ay letrang D, masustansyang pagkain. Pangalawang tanong. Anong karapatan ang nakakamit ng batang pumapasok sa paaralan? Letrang A, magkaroon ng sapat na edukasyon. Letrang B, magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Letrang C, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. O letrang D, magkakaroon ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Time, start 5, now. 4, 3, 2, 1. Tamang sagot ay letrang A, magkakaroon ng sapat na edukasyon. Pangatlong tanong. Si Aling Nena ay bagong panganak lamang. Alin sa mga karapatan ang una niyang dapat makamtan o anong karapatan ang una dapat ng anak niyang makamtan? Anong karapatan ang dapat makamtan ng kanyang anak? Okay, letrang A, mabigyan ng pangalan. Letrang B, makapaglaro at makapaglibang. Letrang C, magkaroon ng sapat na edukasyon. O letrang D, magkaroon ng tahimik na mamamayan. 5, 4, 3, 2, 1. Tamang sagot ay letrang A, mabigyan ng pangalan dahil si Aling Nena ay bagong panganak at ang kailangan ng kanyang anak na magkaroon ng pangalan. Okay, number 4, sa mga sumusunod ng pahayag, alin ang nagpapakita ng karapatan sa malusog at malakas na pangangatawan? Letrang A, si Karen na mahilig kumain ng junk food. Letrang B, si Helen na maghapong nakakatutok sa cellphone. Letrang D, si Jenna na madalas magpuyat, kalalaro ng Mobile Legend. O letrang D, si Jenny nag-ehersisyo, kumain ng masustansyang pagkain at natutulog ng 8 hanggang 10 oras. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Ang tamang sagot ay letrang D. Okay, huling tanong. Napapansin ni Aling Helda na magaling ang kanyang anak na si Flora sa pag-awit. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang may kinalaman sa pagpapaunlad ng talento? Letrang A, nais niyang matalo ang anak sa patimpalak. Letrang B, nais niyang mailayo ang anak sa ibang bata. O letrang C, nais na may pahayag ang anak.
O letrang C, nais niyang maipayabang ang anak sa simbahan. Letrang D, nais niyang malinang ang kakayahan ng kanyang anak. Okay, time start now. 5, 4, 3, 2, 1. Tamang sagot ay letrang D, nais niyang malinang ang kakayahan ng kanyang anak. Okay, narito ang mga sagot. Number 1, letrang D. Number 2, A. Number 3, A. Number 4, D. And number 5, letrang D. Okay, nakakuha ng perfect score. Good job. Good job. Magaling at mahusay. Yung mga hindi naman nakakuha ng perfect score, mag-aral pang mabuti. Mag-aral kayong mabuti. Para sa susunod, perfect na yung inyong score. Mag-aral at makinig ng mabuti sa inyong guro at sa inyong magulang. Ngayon, dadako tayo sa huling bahagi ng ating aralin. Ito po ay likhain natin. Ang gagawin nyo mga bata, gumawa ng liham pasasalamat sa inyong komunidad sa pagpapatubay ng tinatamasa mong mga karapatan. Buuin ang liham sa ibaba. Halimbawa, mahal kong magulang, maraming salamat sa nagmamahal. Kayo na po bahala magbuo ng liham sa ibaba. At dyan nagtatapos ang ating klase. Pero bago tayo umalis mga bata, kantahin muna natin ang kantang Paalam na Sa'yo. Kantahin po muna natin. Paalam mga bata,